we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Ilang magulang humabol sa huling araw ng early registration. Mga hindi nakahabol sa deadline, tatanggapin pa rin kaya ng DepEd? Bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki, natagpuan sa gilid ng kalsada sa Laurel, Batangas. 4 to 5 centavos per kilowatt hour na refund mula sa Meralco, asahan sa Marso ayon sa ERC. Rollback sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Kung magkano, alamin. At 41 anyos na Batanggenyong fashion designer na patuloy sa paggawa ng pangalan sa ibang bansa, kilalanin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Humabol ang ilang magulang sa Batangas City sa huling araw ng early registration para sa school year 2024-2025 ng DepEd. Ang mga hindi nakahabol sa deadline tatanggapin pa rin ayon sa kagawaran. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Sa early registration kasi ay kukuhanin yung projection sa bilang ng mga incoming kindergarten, grade 1, grade 7 at grade 11 para paghandaan yung mga posibleng pangangailangan ng mga estudyante. Bilang na bilang ang mga magulang sa Batangas City Integrated High School na humabol ngayong huling araw na itinakda ng Department of Education o DepEd para sa early registration. Mabilis na natapos si Judy Ann na maiparehistro ang anak na incoming grade 7. Busy po kasi ako sa bahay. Maalwa naman po, wala masyadong tao. Marami na raw nagpatala sa unang linggo nang magsimula ang early registration program nitong January 27. Maaari silang pumunta dito Monday to Friday and then meron din kaming early registration link online. Sa datos, mahigit 8,400 ang bilang ng early registrants sa mga pampublikong paaralan sa Batangas City hanggang kahapon February 22. Sa tingin ko, maliit pa ito pero wala naman tayong problema dyan dahil tatanggapin pa naman ang ating mga estudyante. Sa early registration, nagkakaroon ng projection sa bilang ng mga estudyanteng papasok sa kinder, grade 1, 7 at 11. Mapaghahandaan din ng DepEd ang pangangailangan ng mga bata sa eskwela kung ilang guro, silid-aralan at aklat ang dapat punan. Hinihimok natin ang ating mga out-of-school youth para mag-aral ulit. Iyan ang isa sa objectives ng ating Department of Education, which is education for all. Pwede pa rin naman daw pumunta sa mga paaralan ng mga magulang na hindi nakahabol sa deadline ngayong araw. Yun pong ibang grade levels, aside sa nabanggit ko kanina na grade kinder, grade 1, grade 7, grade 11, yun po yung automatic na enrolled na sa ating system yon. Samantala, sinabi ng DepEd na hindi obligadong sundin ng mga private school ang DepEd memo patungkol sa adjusted school calendar ng mga public school. Nasa diskresyon o pagpapasya raw ito ng pamunuan ng mga pribadong paaralan. Okay, Ace, yung bili ng Department of Education o DepEd sa mga magulang, huwag mag-atubiling pumunta sa mga public school para makapag-inquire tungkol nga dito sa pagpaparehistro. At yan muna ang mga pinakahuling balita mula rito sa Batangas City. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng nangyaring sunog sa Batangas City kahapon. May follow-up report si Paul Hernandez. Kinurdunan ang bahay na nasunog kahapon ng umaga sa Barangay Calicanto, Batangas City. Bawal pumasok sa lugar ang sinuman maliban sa mga otoridad habang isinasagawa ang follow-up investigation. Wala pang official report na nagsasabi ng tunay na pinagmulan ng apoy. Pero nauna nang sinabi, isa lang sa tinitinang sanhi ang naiwang nakasinding kandila sa bahay ng 73 anyos sa Silio Divina na nasawi sa sunog. Ang lagi niyang routine, sa umaga bago yan bumaba, magdadasal muna siya. Magsisindi ng kandila, magdadasal.
Tapos, ang ano na lang, baka talagang siya ay nakatulog ulit pagkatapos na magdasal. Tapos, nagising na lang siya ay medyo umuusok na. Tanggap na rin ng pamilya Espiritu na aksidente ang sunog. Wala raw silang sinisisi sa pangyayari. Suffocation daw ang cause of death ng nasawing miyembro ng pamilya. Nakuha ko po namin sa death certificate galing sa SOCO na suffocation talaga ang naging ano niya, cause of death. Tapos may cerebral ano na din sa ulo. Sa linggo ng tanghali, nakatakda ang libing ng biktima. Samantala, base sa datos ng BFP Batangas, mahigit 70 fire incidents nang naiulat sa probinsya mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon. Mas mataas ito kaysa naitalang sunog noong 2023 sa magkaparehong buwan. Karamihan daw sa mga ito, non-structural fire. Ito po yung mga grass fire, rubbish fire. So wala pong mga istruktura ang nadadamage dito. Tumataas daw ang insidente ng non-structural fire dahil sa El Nino. Paalala naman ng BFP sa publiko para maiwasan ang sunog sa mga residential area o kabahayan, ugaling inspeksyonin ng mga linya ng kuryente. Huwag hahayaang nakasaksak ang mga appliances kung hindi naman ginagamit at huwag iwanang nakasindi ang mga kandila sa bahay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balita Southern Tagalog. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa gilid ng kalsada sa Laurel, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa gilid ng kanyang sasakyan, natagpo ang wala ng buhay ang 38 anyos na lalaking ito sa kalsadang sakop ng barangay Niyugan, Laurel, Batangas, pasado 2:00 ng madaling araw kanina. Sa investigasyon ng pulisya, mag-isa umanong bumiyahe mula sa kanilang tinutuluyang bahay sa barangay Aga, Nasugbu, Batangas, ang biktima at patungo sana sa Tagaytay City para magpa-dialysis. Possible po siya na masama ang pakiramdam niya. Umilid po siya sa tabi ng kalsada. Tapos, nakita po doon sa loob ng kanyang uminom po siya ng tubig. Pagpok siya ng pinto, siguro na sasakyan. Doon na po siya natumba. Ayon naman sa responding otoridad, wala ng pulso ang biktima ng kanilang madatnan. Idiniklara rin itong dead on arrival sa ospital. Sa ngayon, pinoproseso na ang pag-uwi sa mga labi ng biktima ng kanyang mga kaanak ayon sa pulisya. Sinisikap pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Posibleng maipatupad ang 70 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos na bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hati naman ang reaksyon ng ilang jeepney at tricycle drivers sa ipatutupad na bawas presyo sa langis. Alamin yan sa report. Good news ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Asahan na raw ang ipatutupad na rollback sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, base sa 4D trading, aabot sa 70 to 90 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos naman ang kada litro ng diesel at 90 centavos hanggang piso naman sa kada litro ng kerosene. Hati naman ang reaksyon dito ng ilang tricycle at jeepney drivers sa Batangas City. Hindi naman yun ramdam, lalo katulad namin magta-tricycle, sa liit naman na aming kinikita. Pero kung mas bababa pa yung rollback, mas bababa pa, lalong mas malaking tulong. Pero pagka gayong kaliit naman, parang hindi rin man ramdam eh. Salamat at bumaba naman. Ay sa amin, laking tulong na yan dahil ako maraming pinapakain. Maraming tulong ho yun sa katulad naming nabiyahe. Pambili ng pagkain yun. Ayon sa DOE, isa sa posibleng dahilan ng rollback ang agam-agam sa global demand at posibleng mataas pa rin ang interest rate sa Amerika. Hindi pa rin daw tiyak ang magiging galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod pang linggo. Kaya payo nila sa mga motorista na magtipid sa pagkonsumo sa mga produktong petrolyo. Marjorie Padua, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, February 24, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa mga bayan ng San Jose at Cuenca, Batangas. Magsisimula ito 8:30 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Bunsod ng upgrading ng hardwares at insulators at pagpuputol ng mga sagabal na puno, kalinsabayang conversion at row clearing ng mga linya. Susunod, 4 hanggang 5 centavos per kilowatt hour na refund mula sa Meralco asahan sa Marso ayon sa ERC. At 41 anyos sa Batanggenyong fashion designer na patuloy sa paggawa ng pangalan sa ibang bansa, kilalanin. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa puntong ito, makakausap natin ang weather specialist ng Pag-asa na si Ginoong Rainier Agas upang kumustahin ang kasalukuyang sitwasyon ng nararanasang El Nino sa bansa. Magandang hapon, Ginoong Rainier. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa kasalukuyan, Ginoong Rainier, ano ang sitwasyon ng El Nino sa Pilipinas? Maaari bang ibahagi ninyo kung gaano kalawak ang epekto nito sa ating bansa, lalo na sa mga probinsya tulad ng Batangas? Sa kasalukuyan, papatuloy po yung malakas at mature na El Nino na inasa nating patuloy hanggang Pebrero ng 2024. At karamihan sa mga global climate models natin ay nagpapahiwatig na magpapatuloy po ang El Nino itong buwan ng Marso, Abril, Mayo. At inaasahan na magta-transition patungo sa kondisyong enso-neutral o normal na kondisyon sa Abril, Mayo at Hunyo ng 2024. So inaasahan natin na may mga impacts tong El Nino na to. Generally, below normal na rainfall conditions na maghahatid ng possible na negative effects tulad ng dry spell at droughts at inaasahan na magmamanifest hanggang sa first quarter ng 2024. Okay po. Batay sa inyong mga pag-aaral at obserbasyon, makakaranas ba ang Batangas ng matinding dry spell o drought sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino? Anong inaasahang intensidad po nito? So, yes po, meron tayo. During El Nino po, meron tayong tinatawag na mga meteorological dry spells and drought conditions po. No? So, dry condition, dry spell, and drought. Ngayon po, batay sa 5 consecutive month observed rainfall data natin na na-assess nitong January 2024, meron tayong 14 na lalawigan sa Luzon na nakakaranas ng meteorological drought, 10 lalawigan naman ng dry spells, kasama na po yung Rizal, at 17 na nakakaranas ng dry condition, kasama na yung Batangas, Laguna at Oriental Mindoro. So by the end ng February, inaasahan natin na makakaranas na ng dry spell ang Batangas, Laguna at Oriental Mindoro. Okay po, ano pong mga hakbang anong mga hakbang ang maaaring gawin ng ating mga kababayan sa Batangas upang mabawasan ang negatibong epekto ng El Nino, lalo na sa agrikultura at sa pang-araw-araw na konsumo ng tubig? So kailangan natin magtipid ng tubig, no? So small things can help, tulad ng pag-off ng mga faucet during pagsilyo, pagdilig ng halaman sa umaga or hapon para ma-minimize yung evaporation, at paggamit ng tubig, water efficient gadgets din. So para sa agrikultura, ang paggamit ng mga crops na hindi masyadong nangangailangan ng tubig or drought tolerant crops, pagkakaroon ng small water impounding facilities, at pwede tayong invest na 2 beses na maligo, pwede nang 1 beses na lang, at once a day na rin yung pagdidilig. Magtipid din tayo ng kuryente hanggat sa maaari po. Okay po. Mayroon bang partikular na timeline o forecast model na nagpapakita kung kailan mararamdaman ang pinakamatinding epekto ng El Nino sa Batangas? At hanggang kailan ito posible pong tumagal? So ngayon po nararanasin nga natin yung dry condition po. No? So by February, March and April, especially sa Batangas, mararanasan natin yung way below normal na mga paulan. And by May, magiging below normal na lang. At dito sa may part ng Rizal at Quezon, by June and July, babalik na po siya, so, or near normal na po yung paulan sa part na. May mga partikular ba kayong payo o rekomendasyon para sa mga residente ng Batangas upang sila'y maging ligtas at makapag-ayos sa panahon ng El Nino? Sa panahon ng El Nino, una sa lahat, mahalaga pa rin yung malinis ang kapaligiran, no? Sa panahon kasi ng El Nino ay bahagyang tumataas ang cases ng dengue dahil madami din ang naiipon na tubig. Kaya ugaliin natin na takpan ang mga container natin para hindi pa mahahayan ng lamok. Pati natin na din yung mga gulong
lata na nakakalat lang. Panatilihin din natin hydrated ang ating katawan dahil sa mataas na temperatura na possible na magdulot ng heat stroke or heat stress sa atin. Magtipid tayo ng tubig, mag-check din tayo ng mga water leak problems natin sa bahay, at para sa mga magsasaka, pwede din kumuha ng mga crop insurance. At higit sa lahat, sa update po natin sa Pag-asa, manitiling nakaantabay po, especially po sa weather at sa El Nino po. Maraming salamat po, Ginoong Rainier Agas, ang weather specialist ng Pag-asa. Samantala sa ibang balita, nakabitan na ng weight limit signage ang isang bahagi ng Dumuklay Bridge sa Batangas City. Pero ang inspeksyon sa bagong gawang tulay hindi pa naisasagawa ng Batangas City LGU at kontraktor. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kung tutuusin, tapos na rin daw na maituturing ang rehabilitation project ng Dumuklay Bridge sa Batangas City. Napapadaanan na at kita na rin ang malaking pagbabago sa paggawain mula nang magbukasara ito sa mga motorista hanggang sa mismong proseso ng pagre-rehabilitate. Ayon sa site engineer, 99.6% na rin kasi itong tapos. Nakapaglagay na rin ng weight limit signage sa isang bahagi ng tulay. May isa pa raw na i-install sa kabilang dulo ng Dumuklay Bridge. Kung doon sa mga talagang mga malalaking truck, edi ang limit lang sir hanggang 10 tons. Pero hindi pa rin daw na ikakabit ang pantakip sa mga manhole sa tulay. Hinihintay pa raw ang delivery ng materyales para rito. Bali, ang gawin na din naman yung process ng paglalakad namin ng mga kailangang ipasa sa City Engineering Office. Para sa ilang motorista at residente, gawin na raw ang mga bagay na dapat pang tapusin. Dapat talaga makumpleto kung anong pagkukulang pa din yung napapansin ng mga tao. Para talagang masabi. Para matapos na at saka nang hindi madaming nakakabala sa dumadaan. Para tsaka mas maging ligtas sa mga dumaraan. Hindi lang man kami. Kung anong kaya lang na tonelada. Dapat na ilagay na nga at nang matapos na ang project na ito. Hindi ko nga alam kung kailan pa tatapusin. Isinasapinal pa rin daw ang pagtatakda ng joint inspection ng project contractor at City LGU sa Dumuklay Bridge. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakinabang sa Trash to Cash program ng lokal na pamahalaan ng ilang residente sa Barangay Inusluban sa Lipa City. Ang naturang programa naglalayong mabawasan ang mga basura sa lungsod. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Maagang nagtungo sa gymnasium ng Barangay Dagatan sa Lipa City ang residenteng si Rosalie. Dala-dala niya ang mga nakolektang basura at ilang recyclable materials na maaaring ipalit sa grocery items o appliances. Malaking tulong daw ito para makamenos sa gastusin. Ay kumbaga nangihinayang din at ano din naman, pangdagdag din pangkain din kumbaga. Kagandahan dito nga, nire-recycle nga nila ang lahat ng basura. Kahit mga bote, mga plastic. Bahagi ito ng Trash to Cash program ng Lipa City LGU na naglalayong mabawasan ang mga basura sa lungsod. Gayun din ang pag-recycle sa mga basura na pwede pang mapakinabangan. Ay iniipon natin yung mga residuals at saka yung mga reusable, recyclable na bagay at yun ay binibili ng city government through points system. Na yung points naman ngayon ay pwede nilang outright ay ipalit ng mga grocery items or pwede rin nilang palakihin para makakuha sila ng mga appliances. Sa Trash to Cash program kasi, 4.5 points ang kailangan para maipalit ang inyong dalang basura ng grocery items o hindi naman kaya ay mga appliances. Ang mga basurang dala ng mga residente pwede nilang ipambili o ipalit ng mga gamit. Si Romy minsan na raw nabalita ang may nakatanggap ng mga appliances at groceries ang ilang kakilala. Kaya nag-ipon siya ng mga basura para makakuha rin ng inaasam na gamit sa bahay. Malaking tulong daw kasi ito para sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ay malaking tuwa namin sapagkat saan po kami bumili, magkakaroon na po kami ng gagamitin namin sa aming tahanan. Malaking tulong po, 100%. Ari po, pagkatunimbang na mga 50 kilos, siguro po naman yung mga yung mga gamitin sa bahay, toyo, ketchup, yung ganun po. Samantala, ang mga nakolektang basura naman dinadala ng Lipa City LGU sa kanilang partner agencies. Marami tayong pinagdadalhan. Ang isa ay sa Tetra Pak Philippines na talagang sila ay meron kaming MOA na binibili nila. Ang isa naman ay doon sa may Taysan, pinapalitan nila ng semento.
At yung iba naman ay meron kaming kapartner ng mga junk shop na sila naman na nagde-dispose. Patuloy ang panghihimok ng Lipa City LGU sa mga residente na ipunin ang kanilang mga basura upang patuloy na mapakinabangan din ng iba at mabawasan ang mga kalat at basura sa lungsod. Samantala nitong Nobyembre noong nakaraang taon, binigyang pagkilala ang Trash to Cash program ng Lipa City Enro ng International Observatory on Participatory Democracy sa Brazil. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Asahan sa Marso ang 4 hanggang 5 centavos per kilowatt-hour na refund mula sa Meralco ayon sa ERC. Ang ilang consumers naman umaasang hindi na muling magkakaroon ng taas singil sa mga susunod na buwan. Narito ang report ni Hazel Alviar. Mahigit 1,000 piso raw ang inaabot sa buwanang bil sa kuryente ni Aling Gina. At dahil patindi na ng patindi ang nararamdamang init ng panahon, inaasahan na rin daw niya na mas tataas pa ang kanyang babayaran sa bil ng kuryente dahil lalakas pa ang kanilang konsumo. Dahil panigurado raw na gamit na naman ang kanilang electric fan. Bukod sa pagtitipid, naghihigpit rin daw siya ng sinturon, mapagkasya lang ang budget para sa mga gastusin. Kaya good news para sa kanya nang mabalita ang may refund sa bil sa Meralco sa susunod na buwan. Tutuloy po malaking bagay. Malaking kabawasan sa pagpalagay na maging 1.5. Malaking bagay na po yun. Mabawas na kahit 300 lang. Pandagdag na sa pambili, pambayad man lang sa tubig. Malaking bagay rin daw ito para kay Ellie dahil kung magkakaroon daw ng refund, mailalaan pa niya sa iba pang mga bagay ang saray budget sa kuryente. Huwag na rin sana pong tumas. At para po sa ating pong pang-araw na yung paghahanap buhay, panggastos. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, may aasahang refund ang mga consumer ng Meralco simula sa susunod na buwan. Nasa 4 hanggang 5 centavos per kilowatt-hour ang balikbayad na maaaring masundan pa hanggang Abril. Depende sa magiging resulta ng pag-aaral ng ERC. Una nang inanunsyo ng Meralco noong unang linggo, ang 57 centavos per kilowatt-hour na dagdag singil sa kuryente ngayong Pebrero dahil umano sa pagtaas ng bili nila ng gas mula sa Malampaya. Pero ayon sa ERC, hindi pa kumpirmado ang dahilan ng pagtaas ng benta ng gas kaya sinita nila ang Meralco kung bakit nagpatupad na sila agad ng dagdag singil. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, magpapatuloy ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar. Apektado pa rin kasi ng easterlies ang ating bansa. Ito yung hangin galing sa dagat Pasipiko na nagdadala ng mainit at malinsangang panahon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong Mimaropa at Calabarzon, maliban lang sa ilang bahagi ng Quezon at Mindoro provinces. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, magiging maaliwalas ang panahon maliban lang sa mga localized thunderstorms, lalo na sa Visayas at Mindanao. Mapapanood na rin si Sparkle Hati Prince Clemente sa Jose Marias Bonggang Villa 2.0. Samantala, nagsimula na ng urban bee farming si Lilet Matias attorney at law star Jason Abalos. Narito ang report ni Hazel Alviar. Simula ngayong Sabado, may mga bagong cast at bonggang episode sa Jose and Marias Bonggang Villa 2.0 na pinagbibidahan ng kapuso royalty couple Dingdong Dantes at Marian Rivera. Mapapanood na rin dito ang Sparkle Hati Prince Clemente bilang Alvin. Makakasama rin sina Lay Angela na bibigyang buhay ang papel bilang Isay at si Josh Ford bilang Gio. Panoorin ang Jose and Marias Bonggang Villa tuwing Sabado 6:15 p.m. Samantala, nagsimula na rin si Jason Abalos sa kanyang urban beekeeping. Complete with gears, ibinahagi ng aktor ang kanyang first harvest ng honey. Kwento ni Jason, mukha lang daw nakakatakot sa simula pero mga stainless bee o lukot daw ang kanyang mga inaalagaan sa kanilang bahay. Mas masakit pa nga daw ang kagat ng langgam kesa sa mga alaga niyang honeybees. Samantala, bibida si Jason kasama si Joe Berry sa upcoming series na Lilet Matias Attorney at Law na malapit nang mapanood sa GMA. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Kilalanin ng 41 anyos sa Batanggenyong fashion designer na patuloy sa paggawa ng pangalan sa ibang bansa sa report ni Paul Hernandez. Vintage Hollywood glam with a modern touch. Ang mga karaniwang tema ng design ng gowns ng 41-year-old Batanggenyo fashion designer na si Arlie Kayla ng Batangas City. From being a male pageant suki to international fashion scene, patuloy na gumagawa ng sariling tatak sa Hollywood. Desididong makagawa ng marka. 2 taong pinagsikapang matapos ni RC ang kursong fashion design sa Amerika noong 2012. Nag-internship ako sa LA. He was also a Filipino designer actually. He has a brand. Tapos after that, I met people in the industry, also Filipino. So Joseph Domingo invited me, like, why don't you showcase, a capsule collection is called Ruby. Hanggang taong 2015 nang magsimula na siyang umalagwa. Mula noon, hindi na mabilang ang mga A-listers at top international celebrities ang nadamitan niya. Fashion Week after Fashion Week ang pinagkaabalahan ni RC sa Amerika. Carrie Underwood pick up my design. It's not only one, twice. Carrie Underwood, I have Helen Hunt, who's Oscar winner. I have Marlee Matlin. She's the first ever Oscar winner na deaf. And then right now I have the first ever African-American country music singer. Ang road to conquering the fashion world, puno raw ng challenges. Pero dahil sa tulong na rin ng mga kapwa Pinoy fashion designers sa Estados Unidos, nalagpasan din niya. Kada 2 taon, sinisiguro ng Michigan-based designer na makauwi sa Pilipinas. You have to remind yourself where you're coming from, you know. You have to keep your feet on the ground. But as a Filipino, I always believe this, that Filipino are very talented. We are resilient. Nasa plano ni RC na makapagpatayo ng sariling fashion shop at ready-to-wear brand line sa Pilipinas na maaaring makapagbukas ng trabaho at oportunidad sa iba pang nangangarap na pasukin ang fashion industry. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.